So okay no, mga lodi, welcome back to our channel again at naglalagay na kami ng yero. So itong pag-yero namin ay bago ito no, dahil itong gitna na to ay mahaba dahil CR yan. Yan. So papasok dito ay 5 yero. So ang diskarte, sa gitna kami mag-uumpisa, paghatiin namin. So pinakamainam, sukatin natin kung eskwela. Ilan? 10-20. Ilan dito? 10-30. 2 cm lang. Sa saan ang maiksi? Ito. 1 cm. Ito na, ito na. Ito. Sige, tutulak lang dito ng 1 cm. Ayun na. So, okay. So, pinakamainam lodi na gawin ay siguraduhin nyo para hindi kayo mali. Kasi sa gitna tayo mag-umpisa papunta sa gilid. Then kung yung napag-umpisahan natin dito ay tabingi na, hanggang matapos yan, tabingi na. So mas pinakamaigi ay ito yung gawin nyo, no? Siguraduhin nyo na nakasentro kayo. Dahil ito, 5 yero ang papasok. 5 meters ito. So dito, ito na yung pinaka gitna. Sa gitna kami nag-umpisa. Tinulak mo na? Okay na. So sakto to. Papasok pa doon 2 yero, dito 2 yero din. So sakto, at isa pa rin sa inantabayanan natin yung ano na yan, yung dulo ng yero ay kailangan insakto doon sa may gutter para wala na tayong magiging problema. Oy, tatingin mo. So ngayon mag-start na kami na mag-yero. At si Reggie gagamit na ng lapis para sigurado madulas tong yero ito, matarik. Mga ano din, no? Medyo matarik yung binububungan natin. So, kailangan lang natin gumamit ng safety. At mahirap na, baka hindi natin maabutan yung mga apo natin. No, 10 lang to kasi mga kasamahan ko medyo alanganin pa eh. So, pagkatapos nito, sila naman ang gagamit nito, sila naman mag-fix ko. O, ganito lang, pag may harness kayo, kahit na anong gawin yun, hindi na kayo malalaglag. Hindi kagaya ng pagka wala kayong harness, ay talagang hindi kayo makapagtrabaho nito pagka ganito. So napaka-importante nito. So maalwan kapag may harness, pagka wala, alanganin. Siyempre pa kailangan nyo ng ganito, no? Yung lagayan nyo ng thick screw, lagayan ng barina para hindi mahirap. So release lang to, release. Hanggang sa maabot natin kung saan tayo mag-titix ko. So pagka ganito na, abot na natin kung saan tayo mag-titix ko. So ilalak na natin to. Then pwede na tayo mag-tix ko ulit. Okay, tix ko mo lang. Kahit na ano ka rito, magdipa-dipa ka, safety ka, hindi ka kakaba-kaba. Sa Reggie naman ngayon, nakakainit no, palit-palit kami. Talagang medyo matarik talaga. Maliban sa matarik, madulas yung yero. Magandang pagkakapintura ng yero, sobrang kinis. Kaya napakadulas. So, ayan, di-adjust naman yung ano. Rarapel lang siya pa. So ito na mga lodi, na ilagay na namin yung 5 yero na mahaba, no? At sakto lang yung sakto lang yung
sinukat natin. No? Tuloy ito. Yan yung marking natin. So, tama lang. No? So, mga lodi, tip ko sa inyo, no? Pagka nag-iero, pagka ganito, sukatin nyo na para hindi na kayo mamroblema pa pagdating ng bandang huli. No, kasi yan dapat yan yung yero na yan ay nakapasok sa gutter para hindi tumulo sa loob. At din yan, siyempre kung sumubra din yan, gugupitin nyo rin. Para hindi na tayo magkaroon ng dagdag bawas, minabuti natin insakto na lang ang palalabasin natin dyan sa mangyari. Ganon din doon sa sa kabila, no. Parehas lang, no. Wala tayong ginupit diyan, wala tayong dinagdag. Di ba, Monseng? Yes. Tama. Parang Ito yung- pinag-isipan yan. Ano? Parang pinag-isipan. Parang pinag-isipan. Hindi, mas malamig dito. Medyo pagod lang tropa kasi napakainit at matarik tong na to, matarik yung pinag-iirohan namin. Kailangan may tali, no? May harness tsaka tali, hindi pwedeng wala. Dahil yung babagsakan natin diyan PMJS. di bali, bukid naman yung mababagsakan, kaya lang may mga dowel diyan na nakatayo, yun ang delikado. Bukid. So ayan, katarik yung bunga namin, no? Tarik yan, 3 meters. Ayan, katarik. 5 meters. Lumamig nga, lumakas naman ang hangin. Screw nyo yung papalagpag yan, yung mga dulo. Screw nyo yan. Mapupunit yan, mapupunit. Alternate lang, alternate. Hindi lang pumalagpag. Diyan na lang, George. Sa tumlaw. Tsaka yan, Ipapun na kami at paano masyado nang malakas yung hangin. Pag ganito mga lodi na iiwanan nyo, hindi pa tapos. Yung gilid na yan, tick-screw nyo kasi pag inampas ng hangin yan, papalagpag yan. Mapupunit yung yero nyo. So, kailangan yan na nakasecure. Para hindi naman mapunit. Okay na siguro yan, okay na. So, sige, baba nyo na, baba nyo na. Ano pa gagawin natin? Nakakapagod ito trabaho. Tapos sana to kung hindi matarik at madulas talaga yung yero. Ito na lang. Sigurado ka ba, Cheng, na matatapos ang oras to? Sino pa? Okay, mga lodi, pakap muna. So tara mga lodi, no, magkakabit na kami ng flashing, no. Diskarte ko dito dahil dalawa lang kami ang pumasok ngayon dahil yung mga kasamahan ko inabot ng trangkaso. So obligadong kahit dalawa lang kami kailangan natin ito matapos. So dalawa lang kami ni Ian dito. So dito, ginawa ko dito ay dinugtong ko na sa baba. So, dinugtong na doon, ayun yung kasama nyo para sa kabilang side. So, dinugtong na at pagkatapos ay kinuha na rin namin yung insaktong sukat nun. Tapos yung hulog niya, kasi yung mga kanto niyan ay nakahulog. So, ayan nakakuha na yung hulog niya para pag salpak namin doon ay swak na swak. So gagawin ito dahil dalawa lang kami, aabutin niya yung dulo doon sa may hagdanan na yon. Din ako naman isasalpak ko na yung nasa ibabaw para ayos na, para pagka i-rebits ko na yung nasa ibabaw, lilipat ako dito sa baba para dito naman ako dudugtong ko na yung kanto na yan sa end flashing.
Okay, mga lodi, no? Dalawa lang kami, kaya kailangan lang namin to tsagain. So, ito pala, isang bagay din pala lodi na gusto kong i-share sa inyo, no. Itong ano na to, itong bubong na to ay 560 ang ano niya, 560 ang haba. Din ang lapad nito ay 19 meters. Simula doon hanggang dito ay 19 meters. So yung ano nito, yung downspout nito ay dalawa lang. Isa diyan sa kanto, no, dahil ito ay may ano, may rain collection facility, no, merong tangke diyan. At dito sa gitna ay wala nang downspout dito, no, dahil hallway yan, daanan, so hindi pwedeng maglagay ng tubo dyan. So ang butas niya sa dulo, bali dalawa lang magkabilang dulo, kaya ang ginawa ko rito para ang tubig ay masigurado nating mapupunta talaga sa mga dulo at walang maiwan dito sa gitna, dahil pagka ganun ang mangyari, may posibilidad na baka mapuno yung gutter at mabaklas, no, at hindi pwedeng maipunan ng tubig ito dahil mabubulok ito kaagad. So ang ginawa ko dyan ay tinaas dito. So, kung napapansin nyo yung mga ano na yan, yung mga ginupit-gupit na gutter na yan dito sa kanto. So inangat yan, so inano yan, ginupit para ma-rebits yung insaktong taas na kailangan natin. Pero pagdating doon sa pinakadulo ay wala na, no. Kailangan ng mababa. So itong lugar na to, simula sa gitna na yan papunta dito sa bandang tabi na ay mataas yan. Pagdating doon ay mababa na, no, para iwas ng pundo ng tubig sa gitna. So ayan mga lodi, yan. So sabi nila mahina to, malakas po yan dahil sunod-sunod yung rivets niyan. Saka ano yan, kontrahan, may rivets din yan sa ilalim. Hindi lang kita, no. Ayan, may mga rivets sa ilalim. Kaya matibay yung ano na yan, yung gutter na yan. Kahit maraming tubig yan, hindi yan mababaklas. So okay. So ito, ikakabit na namin to. So ito mga lodi, no, ito lang yung diskarte ko to. Kaya tingnan nyo, niribits ko lang doon sa ibabaw. So may sakto sukat na ito, niribit ko lang sa ibabaw, and then lumipat ako dito sa baba. Kanina nung pinupwesto yung flashing doon ay may tao dito na mahawak nitong dulo. Ngayon siyempre ako na nandito, kaya hindi na kami pwede magdalawa pa rito, no. Sa hagdanan ang gamit namin kasi hindi pwedeng nakadapa tayo dito dahil napakadulas niyan, matarik, no. At kailangan nyo lang pala lodi ng gumamit ng ano, no, kailangan meron kayong iba't ibang gunting, no. Meron tayong straight dyan, meron tayong kaliwa, at meron tayong kanan, no. Hindi pwedeng isang gunting lang gamitin nyo dahil kapag nagugupit tayo dito sa ano, sa gilid to lalapat tayo dito. So kung minsan kailangan natin ng kaliwa, no, kailangan din natin ng straight, no, minsan may kanan din. So kailangan, para hindi kayo mahirapan, kumpleto kayo sa tatlong gunting na yan. Okay, no. Ito naipwesto na at ipipix na lang to, itong gutter na to, ay yung ano, yung flashing. So medyo marami-rami pa kaming bubungan dito, 14 piraso pa rito, at itong napakahirap, may dalawa lang kami. So gagawin namin doon mamaya, bago kami maglatag ng yero, lalagyan ko na ng ridge cap yon para isang atras na. Lalagyan ng ridge cap din itong ano, tong gutter na to, lalagyan na rin ng brace para pagka ikabit na yung yero, tapos na rin, no? Tapos na rin yung ano,
dapat na ikabit dahil hindi tayo pwede magpa-brake balik. Matarik, no? Okay. So ito mga lodi, no? Naglalagay na kami ng ribs cap. No, so bali naglagay kami ng ayan, maapakan namin na lubid. So, stable yan pagka may ganyan kasi sobrang dulas talaga nito. Ito yung pinaka mahirap sa lahat ng paglagay nito. So naglagay kami ng lubid na malaki. Ito yung lubid na ginagamit namin sa pagtayo ng boom. O pag nagpo-cover coat kami. So ayan, nilagyan namin dyan. Naka-text ko lang yan dyan. And then dalawa kami ni Reggie, no? So tapos na ako dito sa kabila. So siya naman dun sa kabila, no? Bali sabay yan, sabay. So ito may tali, nakatali sa kanya. At ditong isa naman nakatali na sa akin para just in case na madulas yung isa ay kahit pa paano hindi tuluyang mahulog. Nakatali sa amin to, nakatali sa biwang niya. Apat yung inakyat namin. Tapos na rin yung apat, no? Bababa kami, no? Mga 4.5 pa itong natira. So yung ano nito, bababa muna kami, magpapahinga muna. So ganito lang mga lodi, diskarte namin, no. Ito talaga hindi ito talaga mabububungan ng walang tali o hagdanan. At kami naka-safety rin, no. Dahil ito, no. Pero naka-harness kami dito, no. Yung mga nagsasabing nagtatrabaho kami na walang safety ay hindi lang kami nagsusuot ng safety kapag kayong hindi naman grabe yung sitwasyon namin. Pero ito, grabe talaga to yung sitwasyon namin, no. Napaka-tarik at napakadulas. So, kita nyo naman yan, no. Tarik niya, natarik, no. Nasa 40 degrees ang tarik nito. Ayan. So isipin nyo na lang yung king post nito ay 175 plus itong ano natin, itong parlina na 15. So almost 190 ang taas nito, at din yung bottom cord nito, yung kalahati ay 3.5 lang. No, kayo na bahala mag-compute kung ilang degrees ito. So sobra to, sobra. Kaya importante talaga na may safety kayo, safety. So, baba tayo, G. Iwanan mo na yung yung tanggalin mo na yung tali mo. Tali mo muna diyan sa lubid niya para kainom tayo ng tubig. So ito mga lodi, no, ang expected namin sana dito ay 5 days na trabaho. So inabot kami ng 9 days. So yung 4 days na yon ay losses na natin yon. At nakiusap na lang tayo sa kay architect na kung pwede yung kakulangan dun sa pasweldo ko sa tao ay sila na lang magpupuno dahil ang kontrata kasi nito medyo tama lang kung umabot sana kami sa tamang araw ng trabaho. So dahil tagtagal kami dito sa bubong ay yun na nga, losses na natin yun. Sana lang po pumayag na magdagdag ng konti para sa sahod namin, di bali na yung gastos. So ito mga lodi, no, tingnan nyo lang maigi kung kayo sa inyo kung paano nyo dinidiscard yan, no? Comment lang kayo naman para at least may idea kami, dahil ito first time namin nagbubong sobrang tarik, no. Marami na kaming bubugan, cover court, bahay, warehouse, simbahan. Ito grabe to, sobrang taas nito. Okay, baba na tayo. Ito mga lodi, no, tinatanggal na namin yung nilagay namin na lubid. So kailangan tanggalin din to pagkatapos. At tapos na rin tong red scap natin. Tapos ganito lang, tsagaan lang talaga. At napakahirap sa sitwasyon namin. So mabuti na lang ito si Reggie, matibay-tibay sa taas to. Ano yan, naka-text screw yan. Kaya tatanggal. Ewan ko kung ano. Ano sinasabi nun? Ha? Kabilang grupo kung ano sinasabi. So balik tayo dito. At medyo mahaba-haba pa dahil mahaba ito, 18 meters. So maraming text screw. Pagka natanggal yung
natanggal yung text screw na kinabit namin sa lubid. So, babalik din hanggang sa matanggal na ito lahat. At ako naman, hinahawakan ko siya, no, na may lubid kami, lubid na nakatali sa kanya. At nakatali din sa akin. Just in case na magkaroon ng problema yung isa, ay merong sasampot. So ito na mga lodi, no, kakatapos lang namin ikabit yung lahat ng dapat ikabit. At ang pinakahuli dyan, ayan, yung parang hagdanan na yan ay angle bar yan na naka-tick screw dyan sa may flashing tsaka sa yero. So yan yung design ng LGU. Ang may project nito LGU, then yung kabila na yan project niya ng DPWH. Pero pag LGU yung local, may ganyan. So ano daw yan, protection daw yan sa bagyo para hindi mabaklas yung flashing tsaka yung yero. So meron ganyan. Lahat yan, 4 na sulok meron. So yan yung pinakahuling kinabit. At so para naman to, titingnan nyo yung yung latag ng yero tsaka yung ridge cap ay tuwid na tuwid, no. Pati yung gutter ay diretsong diretso yan. So okay mga lodi, no, pack up na kami, uwi na kami at talagang hapon na. So mga lodi, no, hingi na lang ako sa inyo ng pabor. Total umabot ka na rin lang sa dulo sa panonood ng video na to, ay paki-subscribe na lang mga lodi. At sana naman paki-pindot mo na yung notification bell para updated ka sa mga i-upload ko na mga video. At makakaasa kayo na marami kayong mapupulot na ideya dito sa mga video namin na ibabahagi sa inyo. Okay, maraming salamat.